Hi guys! Good morning! Welcome back again to my YouTube channel. Lamig ah. Ano ngayon Sabado? Papasok tayo ngayon sa aking work. Si Marvin maagap siyang umalis dahil ang pasok niya ay 7 AM. Pero nagising ako nung bago siya umalis. Tapos sabi niya matulog pa ako kasi ano pa lang noon alas 5. Yung bala ko alas 6 ako gigising. Dahil magluluto pa ako ng ulam. Nag-i-snow pala kanina. Kaya pala ganito yung ano. Akala ko hindi na mag-i-snow kasi syempre nakalagay dun sa ano walang snow, parang mainit na uli or mahangin. Bigla-bigla no, pabago-bago yung weather talaga. Tapos biglang may snow. Pati kahapon biglang nag-snow. Pakita ko sa inyo yung dinadaanan ko guys. Ayan. Mamaya, di ba may kukunin kaming lalagyan ng TV? Hindi ako aabot pala mamaya. Hanggang 6:30 lang available yung imimit ko. Sabi ko kay Marvin, pagkatapos niya sa dentista, kasi doon din naman siya malapit sa train station, diretso na siya doon. Kunin na niya yung ano, rack, tapos kitain ko na lang siya sa train station. Tapos sabay na kami uuwi. Kasi train station 939 kami, diretso ng Scarborough Town. Ang gandang tingnan ng snow, no? Pero hindi siya nakakatuwa, ang lamig. Nanibago kasi syempre ilang weeks din na walang snow na eh. Di ko rin akalain. Kami, pating iba, hindi akalain magkaka-snow pa uli. Akala nila tapos na. Parang spring na kasi eh. Ayan. Ang ganda, no? Parang ano lang, wala lang. Parang hindi malamig. Pero ang lamig. Ayan, maglalakad lang tayo. Maaga pa akong umano kasi ang start nung bus ay alas 8 dun sa Scarborough Town. Kaya sabi ko kailangan maaga pa akong pupunta para hindi ako malate. Para hindi na maghintay si Marvin ng matagal. Kasi naghihintay sa akin ng matagal si Marvin. Hindi naman nagreklamo si Marvin, pero syempre nakakaawa, ang lamig kasi naghihintay siya. Sinisipon na ako guys, oh my god. Ayan, so mamaya na lang uli update ako. Guys, hindi pa malinis ang kalsada. Ayan, ang dami pang snow. Baka ano na to, last na lakad ko na dito. Kasi next week talaga, na kami, doon na kami sa kabila. Sinusulit lang namin yung ilang araw namin na pwede pa mag-stay doon sa inuupahan. Kasi sa katapusan palilipat yung kapalit namin. Naiwan tayo ng bus, kakalikulang papunta doon. Oh my. Intay tayo ng 14 minutes guys. My god, tas naiwan ako. No ba na? Ang gagab-agab pa ako. Pero hindi naman ako malilate kasi 8 naman yung 8 naman yung start ng bus doon sa Scarborough Town. Ano pa lang naman, 7:32. Hintay tayo ng 15 minutes. Mula dito papuntang Scarborough Town, 2 minutes lang eh. Ayan. Dito na muna tayo. Upo muna tayo dito habang nag-iinit tayo. Lagay ko yung bag ko. Ay, nako. Madumi oh. Diyan kasi tumatalsik yung mga ano eh. Hintay na lang tayo dito ng bus. Guys, hello. Ang aking bebe. Ha? Ano? Tsura namin ni Marvin. Daming tao eh, punong-puno. Yung aming bit-bit, ayan. At yung bag namin ni Marvin nandito. Daming tao. Ayun na guys, bababa na kami sa Scarborough Town. Si Marvin, oh, bit-bit yung ano, lalagyan ng TV. Buti konti ng tao kanina, as in punong-puno guys. Grabe. Buti na lang inauna ako makapasok, magkaroon kami ng upuan ni Marvin. Ano, abot tayo? Ilang minutes? 2 minutes guys, abot kami sa bus papunta sa amin. Lamig. Pasok muna tayo, bebe. May nakaharang pa dyan na 16 eh. Lamig. Ayun na, dito na tayo. Ayun na, nag-open, bebe. Takbo ah.
Dito tayo. Takbo yun. Para dito kami makapwesto maluwag-luwag. Oh, iyan na. Ay, medyo okay na ang daanan na. Tuyo na ang snow sa dadaanan. Kaya nga. Pag ganyan, ang ganda na ng daan. Ang ganda na ng itsura. Lamig, umahangin. May tinola kami doon guys, yung niluto ko. Gabi yun no? Kagabi, niluto. Kakainin namin ni Marvin. Bakit naman humahangin ang lamig? Hello guys, ang gulo ng buko no? Dito na kami sa bahay. Niinit ko lang yung tinola namin. Tapos, kahapon kasi binigyan ako ni Ate Lorna. Sabi niya, kung kumakain daw ako, bibigay daw siya sa akin. Ayan. Nakita ni Marvin sa ref. Beno to? Ay, bigay sa akin yan kahapon, be. Sabi kong ganyan. Tapos, nagsayang ako para bukas. Tapos, ito lang yung rice na kakainin namin ni Marvin ngayon. Konti lang. Siyempre, diet tayo eh. Kailangan konti. Pansin nyo ba? Payat na yan. Ano natin? Baka kasi mainit na siguro naman to. Okay na siguro. Ito, sinilabas ko yung ice cream. Yan. Yung ice cream namin ni Marvin. Para pang dessert namin mamaya. Kasi super, talaga niya, super tigas. Si Marvin nasa loob lang kasi may inaayos lang daw siya dun sa mga, niya, para sa school, yung mga assignment niya, kung ano-ano, dami. Tapos kanina, before ako umalis, nag-dryer ako kagabi kasi ni laundry ni Marvin. Ano pa ba? Gumawa na rin ako ng toyo dito guys. Grabe lamig sa labas, no? Lakas ng hangin, naririnig. Konti lang yung ginawa kong toyo. Para lang may sausawan kami ni Marvin. Naantok na rin ako kasi maaga pa rin kami bukas ni Marvin. May trabaho pa rin. Siyempre, trabaho tayo. Tapos ayun, update ko pala kayo guys. Kasi, yun. Impacted na kasi yung sa wisdom tooth ni Marvin. Tapos kanina, ni-x-ray na siya. Kasi nga, nararamdaman na masakit. Kasi nung nagpatingin siya ni Marvin sa Pilipinas bago kami pumunta dito sa Canada, nakabagsak talaga yung wisdom tooth niya, nakahiga dalawa yan. Nakahiga, hindi maganda. Kaso nga, yun nga, wala nang time para patanggalin Marvin. Kasi nga, aalis na din kami kaya hindi niya na naasikaso. Tapos yun dito na patingnan, mas delikado na kasi pag medyo tumatanda na daw pag tatanggalin yung wisdom tooth. So, kanina, yun, may kakilala naman kami na tatrabaho sa, sa dentista. Tapos yun, inilibre na nga kay Marvin yung x-ray. Tapos, meron naman si Marvin na insurance nga dun sa school niya. Siyempre, binabayaran naman ni Marvin yun. Itatawag daw kung magagamit kasi pang emergency nga naman yun kasi sa wisdom tooth nga. Surgery kasi yan. So, ayun, nasabi na malaking pera nga. Ano ba yan? Pera na naman. Okay lang yan para wala nang isipin nga naman, di ba? Ulan book natin. Para naman kasi syempre may time kasi sumasakit din yan. Lalo na kapag talagang talaga super sakit na daw. Kailangan na talaga. Di habang maaga pa mapatanggal. Kahit pa paano mayroon naman kaming nakatabing pera. Tapos, ayan, namumblema pa ako kasi hindi pumasok yung sahod ko netong Friday. Tapos sabi ni Marvin, tayin ko daw hanggang next week. Holiday pa ng Monday. Kaya sabi ko, paano kaya yan? Tapos hindi pa makakapagtrabaho si Marvin na ng 2 days yan. Kasi Sabado at Linggo. Friday kasi balak. Itatawag. Tapos surgery na next week ata. Kasi surgery na siya kapag process na nila yun sa insurance ni Marvin. Bali, 600 data dito sa isa. Mas malala daw yung isa kasi yung kalapit daw parang nasira na din daw. Kaya parang 700. So, nasa 1.3 yung kailangan namin pera para sa EP ni Marvin. Pag nagamit na may insurance niya, 600 daw kasi yun. So, 700 yung kailangan namin bayaran sa sa dentista pag nagkaroon si Marvin ng surgery.
update na lang namin kayo. Tsaka, syempre madami din mga international student na hindi alam yung about din sa ano nila, dental nila, mga insurance, hindi nila gagamit. Tapos yung iba, nakikita ko nagpo-post kung kailan pa-expired na yung kanilang sa insurance nila sa dental, saka sila naghahabol kung saan nila pwede magamit, ganyan-ganyan. Sayang ba? Sabi ko kay Marvin, ano yun mo na, gamitin mo na kasi gagraduate ka na ngayong, ngayong June, ma-expired na yung iyo. Sayang din kasi binayaran mo. Sabi ko, kung mag-a-add na lang tayo, edi mag-add tayo at least para mawala na talaga yung ano mo. Hindi na dumating sa point na lumala pa yan, sabi ko. Parang ganon. Tapos nagsasorry si Marvin kasi nga malaking pera. Sabi ko, okay lang. Maano naman natin yan, makikitain naman uli natin yan, mahalaga naman maano na yung ipin niya. Nung una, nang ako kasi syempre, sabi ko, laki na nagastos na namin ngayon kasi syempre, nagbigay kami advance and deposit, tapos, basta ang dami na namin na pagkagastosan. Pero syempre, kailangan yun kay Marvin kasi ano na yun sa ipin na niya. Kaya update namin kayo guys kung paano yung mga inasikaso namin para maano yung insurance ni Marvin sa dental. Galing sa school. Gamitin nyo din siya yung mga masahe-masahe. Meron nga pala si Marvin masahe din. Meron din massage sila na insurance. Sabi ko gamitin mo na. Kung pwede nga lang ako lang gamitin. Ako lang gamitin. Kung pwede nga lang ako ang gumamit ng kanyang insurance pang masahe, no? Kasi gusto ko talaga magpamasahe. Si Marvin never pa yan nagpamasahe ng likod niya. Ako lang. Masaheng ewan lang. Kaya sabi ko, para maka-experience ka. Sayang din yan. Kaya, nabigyan na naman kami na Ate Roxanne nung, yung nagmamassage na tumatanggap ng insurance. Pupunta na lang kami doon para magpabook. Ay, tatawag na lang ako para magpabook ng appointment. Hindi nga nagkakaano kami ni Marvin. So, ayun. Tingnan nyo naman, antok na tayo. Girl, kakain na tayo. Tawagin ko na si Marvin, guys. Ayun ang tinola ko, guys. Tinolang manok. Ngayon lang ako nakapag-try magluto niyan. Ito, may patis. May patis yan. Yung dagdag pa ba? Ay, nakabukod. May ganun. Parang parang ang tawag dun, parang nilaga. Ay, sinigang. Ano ba yun? Sure na kami dyan, guys. Hindi na kami ni Marvin. Magtig-isa at baka mapasarap ang kain. Kaya ganyan na lang. Iyan lang. Para maya-maya, tutulog na rin kami mamaya. Hello guys, bali nagbihis na pala ako. Tapos naghugas na rin ako ng pinagkainan namin ni Marvin kasi pagkatapos namin kumain, bumalik na siya sa kwarto para ayusin yung mga kailangan niya para sa school. Tapos nakabig-video call lang ako kay mother habang naghuhugas. Tapos maya-maya tinawag ako ni Marvin dahil kailangan na kasi namin asikasuhin yung para sa tenant insurance namin. Mag-aano na kami kung magkano. Naghanap kami ng mura talaga kung saan kami kukuha. Siyempre dun tayo sa mura, no? Kasi bukas magdadala na kami. Ang puta na labi ko, ha. Magdadala na kami ng mga gamit namin bukas. Pagka-out namin para si Marvin. Mauna si Marvin umuwi bukas. Siya magbibit-bit-bit-bit. Yun lang. Kaya magpapaalam na ako guys kasi maaga pa yung pasok ko bukas. Si Marvin nag-i-start na siyang magpatulog kasi alas 4 pa siya aalis. Maagap siya kaya nauna siya sa akin matulog. Kaya ayun lang guys, yung ganap natin ngayong araw. Yung iisipin naman namin yung para dun sa surgery niya. Pero ay malalampasan din namin yan yung gastos na yan. Basta diretso lang yung trabaho namin. Wag lang sana kaming mali. Pero sabi naman sa akin ng mga kasama ko siya manager, may muta pa tayo. Hindi naman daw magkaka-lay-off kasi super daming kailangan naming stock nga. Sana may hiring kasi madami akong gustong i-recommend sana dun sa amin. Kaso meron akong ni-repair. Hindi daw nagre-reply sa kanya yung agency namin. Sabi ko, ba't kaya? Email siya katawag, wala. Kaya sabi ko, paano kaya yun? Pero yung dalawang bago, tinanong ko kung saan sila nag-apply. Sabi nila, lang daw, email. Ang bilis lang daw.
Eh, sa kanya hindi daw nagre-reply. Ba't gano'n? Eh, nahiya naman ako magsabi pa doon sa kanila. Siyempre, bago pa lang naman ako. May sana kung regular na ako, pwede akong Eh, hindi naman ako maano sa kanilang parang nakikiklose. Basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!